Dito sa Canada guys, hindi kami tinitipid dito ng diesel. Ina-advise ng employer o ng company na lagi tayong full tank. Good morning guys, today is Tuesday, so back to work na kami ni Rap. Mauuna lang ako dahil magpapacheck up lang si Steve positive dun sa doktor. Then ang oras natin ay 6:38 AM. So na-check ko naman tong na pre-trip ko na tong truck natin. Ikutan ko lang ulit, doblehin dahil bumili ako ng kape. Yan. Coffee is life. So na-check ko na, then nag-auto check yung ano natin, yung truck natin. Ito yung pindutan niyan, yung auto check. Yan. So tara. Temperature natin ngayon ay minus 18, feels like minus 28. So napakalamig talaga. Chinek na namin to kahapon bago kami umuwi. Naghatid kami ng pagkain sa truck dahil namalengke. Then chinek namin, do-double check ko lang ngayon. At lagi natin sisilipin yung yung lock ng fifth wheel natin kung nakalock pa rin ba. So yun, nasisilip naman natin dahil may pin naman yan eh. Okay naman, nakabaon yung pin, pero itatag test ko yan patras. So yun yung trailer light natin, nag-auto check yan. Yan. Preno, naka-preno lahat. Uy, ba't patay? So nag-grounded yung ano natin, pero sa lead okay naman. So yun, i-check natin yung 7-way. Yung 7-way ang niyan, yung naglulus. Sobrang lamig, mahangin. Pero ang gantong temperature guys, ano ito? Malagkit. Okay. Sobrang lamig. Magbubunit tayo dahil ayusin ko yung yung 7-way ng lead trailer ko dahil naglulus lang yun. So yun guys, ayos na. Inisprayan ko lang siya ng lubricant spray dahil nga nag-frozen yung natin. Baka nag-loose lang siya dahil na-frozen. Pero ngayon everything okay na siya. So good to go na tayo. Alright, so
Yon, ang reset guys, ang reset namin ay 36 hours lang. Pero syempre, kung yung 36 hours mo ay madaling araw pa, like alas 2, alas 3, pwede mo pa extend yan kung kailan mo gusto o malis. Yung reset lang kasi para mag-reset ulit yung oras natin back to sa 70 hours ang hours of service natin. So kaya yun nagre-reset para tuloy-tuloy ang takbo. 13 hours a day ang driving natin. Then meron tayong 2 hours of duty. So kaya yan, lagi namin nire-reset para tuloy-tuloy ang takbo. Kasi pag hindi kami nag-reset, na dumaan naman kami sa bahay, so putol-putol yung oras, hindi kompleto. Kumbaga tawag doon ay recap lang. Alright, so ingat-ingat, takbong pogi lang. Pero itatag-test ko muna habang tag-test patras guys. Lumaga pa kanina, siguro nag-stop yung preno. Yun. Ang purpose ko ng tag test guys, para kung may nagbiro man sa fifth wheel natin, hinugot yung lock, eh maglalak siya bago tayo mabante. Then dahil frozen ngayon, winter, para mag-ano rin yun, yung mga preno natin ay matanggal sa pagka-frozen. So yun ang purpose ko sa winter na tag test patras. Ganun din sa summer. Make sure lang natin ay tag test patras dahil nga iniwan natin yung truck natin sa truck stop. Baka may nagloko, baka lang naman sakali. Mas maganda sure na tayo kaysa magsisi, di ba? Okay. So let's go, ayusin ko yung mga gamit na dala, then takbo na tayo. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Bro, yan ang trabaho at buhay Canada. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Bro, yan ang
nandito na tayo guys sa Brandon. So magdi-diesel muna tayo dito sa Petropas. So ang temperature natin ngayon ay minus 23. Feels like minus 29. So grabe, di ba? Ang temperature natin minus 23, then feels minus 29. So napakalamig talaga. Dito sa Canada guys, hindi kami tinitipid dito ng diesel. Ina-advise ng employer o ng company na lagi tayong full tank. At least meron tayong more than half or 3/4 na diesel lagi sa tangke natin. Dahil ang fuel station dito ay napakalayo. 2 to 3 hours bago makarating tayo ulit sa next na truck stop fuel station. So nandito tayo na Petropas, Brandon. Kaya sipag lang talaga sa pagkakarga ng diesel dahil mahirap na pag na-encounter natin yung close road or magkaroon ng aberya sa highway, maapektuhan tayo or tayo rin mapupurwisyo dahil nga napakalamig ng panahon, mapuprosen talaga tayo. Kung matuyuan tayo ng diesel, malaking problema. Talagang pati tayo mapuprosen sa loob ng truck. Kaya yan ang laging pinapaalala ng opisina na lagi tayong full tank every time na magkakarga tayo ng diesel. Dahil ang fuel natin dito unlimited. Walang sinasabi opisina na tipirin o ano. Basta karga ng karga, full tank, walang limit. So yun ang importante, lagi tayong full tank. Ayan. At wag natin kakalimutan na magkarga ng DEF, diesel exhaust fluid. Yan. Tandem talaga yan sila ng diesel. Hindi pwede na wala tayong DEF dahil yan yung isa sa pinaka-importante na kargahan natin dahil yan yung nagko-control ng smoke belching, di ba? So yan. Yan. Both side guys may pump. So kabilaan ng dito sa Canada, kabilaan ng fuel station ng mga truck, may pump talaga kabilaan. So dito sa sa Canada, hindi lahat ng fuel station o truck stop ay simentado. Unlike sa US, nung bumabiyahe ako ng US dati, talagang magaganda talaga truck stop doon. Malalaki. Pero dito hindi lahat ng truck stop ay malalaki at simentado. Tulad nito, lupa ito. Yan. Siguraduhin lang lagi natin yung tail light natin malinis. So yun lang guys, wag nyo kakatamaran magkarga ng diesel dahil tayo rin mapupurwisyo pag tinipid natin yung sarili natin. Di bali karga ng karga, basta safe. Alright. So yun, tapos na tayo mag diesel guys. Magbe-break muna tayo at least 30 minutes. Grabe no, ang tarik ng araw. Ayan no. Pero ang temperature minus 22, feels like minus 29. So talagang nakakatamad mag diesel. Pero yun nga, paalala ng opisina, at least laging meron 1/2 to 3/4 ang laman ng tangke natin bago tayo huminto or magpatuloy magbiyahe. Dahil hindi naman tayo tinitipid dito ng diesel. Full tank talaga dito. So
pag tumirik pa tayo, kasalanan natin yan, kapabayaan natin. So no exemption yun. Hindi tinutolerate ng opisina yung mga ganyang bagay. Kaya yun, sa oras na magkarga tayo ng diesel, full tank na, at lagi natin paplanuhin kung saan tayo magdi-diesel, kung saan aabot yung full tank natin. Di baling karga tayo ng karga, huwag lang tayo matirikan, dahil napakalaking problema natin yan. Mapuprosin, lalamigin tayo sa loob ng truck, at mapupurwisyo pa tayo. Alright, so yun. Ang nga pala guys, ang reset nga pala, nag-reset kami sa bahay, 36 hours yan or more para mag-reset yung ilag natin, bumalik sa 70 hours a week ang hours of service natin. Kaya yan ang ginagawa namin, lagi kami nagre-reset kung mapapadaan sa bahay. Pwede naman tayo mag-recap, pero kung ano ibigay ni ilag, yun lang din ang i-drive natin a day. Kunwari si ilag nagbigay ng 10 hours ngayon, bukas 8 hours, susunod 13 hours. So parang bitin lagi ang biyahe natin. Kaya nire-reset namin yan. Wala namang problema sa opisina yan, as long na ma-deliver natin yung load natin, at kailangan planuhin talaga natin yung biyahe. So yun, hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat, drive safe, at takbong pogi lang, dahil yung daanan pala ngayon sa Highway 17 sarado, may aksidente. Then sa Highway 401 sa Ontario, sa Toronto, may aksidente rin, may nag-rollover na truck. Kaya planuhin lagi natin ang biyahe, planuhin paano mag-diesel, planuhin kung saan tayo magpo-full tank lagi, dahil mahirap talaga yung matirikan tayo dahil lang sa diesel. Alright, so yun, takbong pogi lang. So yun guys, tapos na tayo mag-break ng 30 minutes. Ayan. Everyday meron tayong 2 hours break. So 13 hours in driving natin. Yung 2 hours na yun, hinati-hati ko, hahati-hatiin ko ng 30 minutes. Every 2 to 3 hours may load check tayo, pwede tayo magpahinga ng 30 minutes, dahil meron tayong 2 hours break a day. Off duty ba? Off duty. So yun, tatakbo na tayo. Sobrang lamig. Ayun, may Kelsey dun. Shoutout sa Kelsey driver. So tara guys, let's go na tayo. Rock and roll. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang.